Una sa lahat, ang lalaking yan na nasa rooftop ng gusali sa Mabalacat, Pampanga. Meron daw tinataguan at may mga kaaway. Rescuer, nahirapan pero agad siyang sinunggaban. Ang kinahinatnan niyan at kung bakit nasa rooftop ang lalaki, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. VP Sara Duterte naharap sa reklamong plunder at graft na sinampa sa Ombudsman. Panibagong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos ihahain bukas. Mga gadget at mga dalang gamit o damit ni dating Senador Bong Revilla kilumpiska sa kulungan. Pinagsuot siya ng PDL shirt. Birthday boy, Senator Bato de la Rosa, giniit na makabayad siya kaya hindi siya susuko sa mga dayuhan. Puganteng si Atong Ang, sinuko ang kanyang mga baril pero hindi pa rin siya naaresto. Sa pool sa CCTV, ang pambubudol ng dalawang dayuhan sa mga bantay ng laundry shop sa Bulacan. At sa showbiz, ang mga pasilip sa bigating K-drama ngayong taon. Korean superstar Song Ye Kyo at Gong Yoo magsasama. Sinampahan si Vice President Sara Duterte ng reklamong plunder at graft. Kaugnay po yan ng confidential funds at ilang issue noong mayor pa siya ng Davao City. Ang reklamo inihain sa ombudsman ng kampo ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Mag-aalas 11 ng umaga, dumating si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Kasama niya ang miyembro ng civil society group na The Silent Majority. Bit-bit nila ang bungkos-bungkos ng mga dokumento para maghain ng bagong reklamong plunder at graft laban kay Vice President Sara Duterte. Malawak ang reklamong inihain ng grupo. Sakop nito ang mga anomalya umano mula noong mayor si Sara hanggang sa maging kalihim ng Department of Education. Kabilang sa mga alegasyon, ang plunder at malversation kaugnay ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. 2.7 billion pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City noong siya pa ang mayor. Ang umano'y graft at malversation sa 8 billion pesos na halaga ng umano'y overpriced laptop sa DepEd noong si Duterte pa ang kalihim. Graft at gross incompetence sa 12 billion pesos na halaga ng Commission on Audit na disallowances sa DepEd. Ang 7 billion pesos na halaga ng unliquidated cash advances ng DepEd. Inakusahan din si VP Sara ng graft at gross incompetence dahil sa higit 6,000 target na classroom, 192 lang ang naitayo. Gayon din ang betrayal of public trust at pagiging unfit to hold public office dahil sa anilay mga insidente ng public meltdown. Isa sa isinaad sa complaint ang presko niya noong 2024 kung saan nangyari ang umano'y pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Naging basihan din na kanilang reklamo ang affidavit ng umano'y dating aide at bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Ito na ay kalawang reklamo laban kay VP Sara kaugnay na maanumalya umanong paggamit ng pondo. Noong Disyembre, patong-patong na reklamo na rin kabilang na ang plunder at graft ang inihain laban sa bise ilang opisyal ng OVP at DepEd. Kaugnay ito ng mali umanong paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng parehong opisina. Ayon naman kay Trillanes, mahalaga rin na mabuksan ang mga bank accounts nito. Hindi lang ito sabi-sabi, hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Paraan din daw ang paghahain nila ng reklamo para ma-expose ang mga umano'y anomalya ng bise. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At hopefully, mamulat sila. Sa panayam ng dating senador sa programang Frontline Express, nilinaw niya na wala siyang balak tumakbo sa 2028 elections.
Wala po akong plano. Tsaka yung mga ganyang mga alibay, walang ano ho yan walang koneksyon. Kasi alam nyo, 2016 ko pa ho ito nilalabas itong mga issue na ito. Sana naman pagka lumabas na yung mga ebidensya at makita ninyo na kung gaano kakurap itong pamilyang ito, sana naman magbago na ang isip ninyo, magbago naman ang pananaw ninyo. Wala pang pahayag si VP Sara sa panibagong reklamo laban sa kanya. Pero dati na niyang itinanggi ang anomalya sa paggamit ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi raw makakabuti sa ekonomiya sakaling ma-impeach pareho sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Bukas, inaasahang magsasampa ng ikalawang reklamong impeachment laban kay PBBM. Nasa Frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Na-transmit o naipadala na ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ni House Speaker Bogie D. Kinumpirma yan mismo ni House Secretary General Sheloy Garafil. Ito ang unang reklamo laban kay PBBM na inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Party List Representative Jet Nisay. Ilan sa mga inilatag na grounds sa reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Nag-ugat yan sa kabiguan ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget, gayon din ang umano'y drug addiction ng Pangulo at iba pa. Sa ilalim ng House Rules, merong 10 session days si Speaker D para isalang sa order of business sa plenaryo ang reklamo. Meron lang 3 session days para naman mai-refer ito sa Committee on Justice. Oras na mai-refer sa komite, mai-initiate na ang impeachment at wala nang maaaring maghain ng panibagong reklamo laban sa presidente. Sa January 26 sa darating na Lunes, magre-resume ang sesyon sa Kamara. Nakatakda namang i-endorso ng Makabayan Bloc sa Kamara ang ihahaing impeachment complaint sa pangunguna ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan bukas ng umaga. Nauna nang sinabi ng Makabayan Bloc na nakasentro ang reklamo sa ground na betrayal of public trust. Kaugnay yan sa umano'y systematic at large-scale plunder ng pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng mga allocations para sa mga pet projects, ang pag-abuso sa unprogrammed appropriations at ang umano'y sistema ng kickbacks. Giit ng bayan, lahat ng sangkot ay dapat managot simula sa tuktok. Inaasahan nilang maita-transmit din agad sa Office of the Speaker ang kanilang reklamo at maisama sa order of business pag-resume ng sesyon. Sabi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte, tama na raw ang panuloko at panlilihis. Pattern o paulit-ulit na raw ang nangyayari kung saan gumagawa ng ingay sa impeachment habang iniiwas ang atensyon sa malaking pandarambong. Samantala, pinunto naman ni Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na tila mahihirapan mapatunayan ang substance o laman ng impeachment complaint lalo sa paglalatag ng mga ebidensya sa sinasabing drug addict ang presidente at sa polisiyang pinatupad lang naman sa treaty ng bansa sa Interpol sa pag-aresto kay FPRRD ng ICC. Filing of an impeachment complaint is one thing, and proving that those complaints are actually attributable directly to the president that amounts to an impeachable offense is another thing. And the second requirement is much harder to do because you need to convince more than a sizable number of members of the House to even support these complaints. Bukod sa impeachment laban kay PBBM, may nakaambaring panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi magiging maganda sa ekonomiya ng bansa kung sakaling sabay na ma-impeach sina PBBM at VP Sara. Pero importante raw na maipakita sa publiko ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan kung mapatutunayan ang mga aligasyon. So, although it's not an ideal situation kung magkaroon man ng dalawang sabay na impeachment trials, and in the longer run, kung ma-resolve or magsara yung dalawang trials satisfactorily or properly, in the long run, it should contribute sa pag-unlad ng ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagpaparamdam na raw sa mga otoridad ang puganteng si dating Congressman Zaldico. Tila gusto na raw niyang makipagdialogo sa ombudsman. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nakulong na si Sara Diskaya, pati na rin si Bong Revilla. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita
ang isa sa mga pangunahing idinidiin sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Ilang buwan nang pinaghahanap si Ko na dinadawit din sa insertions sa 2025 national budget. Inihayag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na muli raw nagparamdam ang dating kongresista. Nagpadala raw ng filler si Ko sa isang grupo ng mga pari para ihayag ang kagustuhan nitong makipagdialogo. Ayon pa sa kalihim, nakarating na rin ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Handa naman daw si Remulla na makipag-usap sa kampo ni Ko. Pero sabi ni Remulla, patuloy pa rin niyang biniberipika ang sinasabing pagpaparamdam, lalo't pinagpasapasahan na ang mensahe. Alam ko lang may nagre-reach out. So no exact personalities, wala akong pangalan. Siyempre we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. wag na kami kausapin. Inilabas noong November 2025 ang arrest warrant laban kay Ko, kaugnay ng maanumalya umanong road dike project sa Oriental Mindoro. Hinihinalang sa Portugal, nagtatago ngayon ang dating kongresista. Suspetsya kasi ng DILG, may hawak na Portuguese passport si Ko. Aminado si Secretary Remulla, hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Pag before the issuance of the passport, pwede siya i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime. Then he has to be tried there. Criminal mind talaga. May escape route kaagad eh. Diba? Ang galing na escape route niya. Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa na 1 year na siya abroad. Hindi nakauwi dito. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pa siyang nababalitaan sa umunoy paramdam ni Zaldico. Gayunman, hindi raw ito makakaapekto sa mga kinakaharap niyang reklamo. We don't weigh evidences na wala naman doon sa proseso, no? So, pag sinabi mo lang fillers, paano makaka-apekto yon, di ba? Kasi syempre, ang pagbabasihan ng ating mga piskal, ng ating mga prosecutors, na yung pag-evaluate ng iba't ibang pirapirasong ebidensya, ay kung ano yung sinasabit sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa muling pagkakakulong ni dating Senador Bong Revilla, hindi siya pinayagang ipasok ang kanyang mga cellphone at gadget. Pinagsuot din siya ng uniforme ng mga PDL at kakain din ng parehong pagkaing inihahain sa ibang preso. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018, kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Walang aircon pero may ceiling fan. May lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin, ang mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform.
Kapag hindi ho namin papapasukin yon. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan sa, yun na yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Breakfast niya ay ginataang kamote with saging na saba. Ang kanyang lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling giniin ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng karaniwang naaresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nakakabastos para kay Senator Ping Lacson ang report ng Senate Minority tungkol sa flood control scandal kahit hindi pa tapos ang mga pagdinig sa Senado. Hindi naman daw yan bawal pero may tamang panahon para dyan. Narito ang aking report. Tinawag na walang respeto ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang inilabas na report ng Minority Bloc kaugnay sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, paano niya rerespetuhin ang dokumento na sumisimbolo ng pambabastos, hindi lang sa komite kundi sa buong Senado. Bilang mga batikan ng mambabatas, dapat alam daw ng mga taga-minorya na may tamang proseso sa pag-adopt ng committee report sa plenaryo. Hindi naman daw sila pinagbabawalan, sadyang may tamang panahon lang para maisumiti ito at hindi dapat nakikipag-unahan sa Blue Ribbon Committee. Sa inilabas na minority report, may matrix ng mga politiko, public officials at pribadong individual na nadidiin sa flood control scandal at ilan sa kanila itinuturo si dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na piraso lang ng papel at walang bigat ang tinatawag na minority report. Bukod sa hindi ito pinadaan sa tamang proseso, hindi rin tama na isinumiti ito sa opisina ng Senate President. Si Senator Risa Hontiveros, hindi pa raw nababasa ang tinawag na minority report. Pero nakikiisa siya sa nakasaad dito na posibleng may pananagutan si dating Speaker Romualdez. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. Pwedeng imbitahan ng komite si Romualdez pero hindi siya pwedeng piliting dumalo dahil sa parliamentary courtesy. Kung dismayado ang ilang senador sa minority bloc sa takbo ng pagdinig, taliwas naman yan sa tingin ni Senator Hontiveros. I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. Yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Tuloy na sayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Hinamo naman ni Hontiveros si Curly Descaya na makipagtulungan ng buo sa pagdinig at tigilan na raw ang pagpapavictim. Unang sinabi ng kontratista na parang ninanakawan naman sila kung isasauli ang kanilang yaman. Kung nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Descaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang sila nanakawan. I know, right? Kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo. Tapos kailangan pa natin mag-sorry sa hold upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong. Hanggang ngayon, hinahanap daw nila Hontiveros ang ledger na dati pang ipinangakong isusumite ng mga Diskaya. Missing piece raw ito sa investigasyon dahil naglalaman umano ito ng mga transaksyon nila Diskaya simula 2016 hanggang 2022. I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger?
ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito. May birthday wish ang 2 buwan ng absent na si Senator Bato de la Rosa. Giit ng senador sa kanyang Facebook post, kung papayag daw siyang hulihin at litisin sa ibang bansa, parang binaliwala na rin daw niya ang pagkikipaglaban ng mga sundalo at bayani sa kasarinlan. Bagay na hindi niya raw sasayangin. Giit ni Bato, pagiging makabayan yan. Ang wish niya raw sa kanyang 64th birthday, sana raw ay maibalik ang Pilipinas sa anyay true nationhood, kung saan dito raw sa bansa natin isinisilbi ang hustisya. Binati rin niya ng kalyado niyang si Senador Robin Padilla. Git ni Padilla, matapang at hindi natatakot manindigan para sa tama si Bato. 2 buwan nang hindi nagpapakita si Senator Bato, mula nang umugong noong Nobyembre ang bali-balitang pinaaresto na rin siya ng International Criminal Court. Kaugnayan ang kasong crimes against humanity sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Sa pool sa CCTV, ang tangkang pagnanakaw ng pera ng dayuhan sa isang laundry shop sa Bulacan. Ang kawatan, pasimpleng nilaglag ang kinuhang pera para magmukhang wala raw ninakaw. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Masdan ang kuha ng CCTV. Makikita ang 2 dayong kausap ang 2 staff ng laundry shop sa Paumbong, Bulacan. Ang nakatatandang dayuhan, kausap ang babaeng malapit sa kaha. Tinatanong niya raw kung ano ang itsura at kulay ng mga peso bill. Ipinakita naman ng babae ang mga peso bill na nasa kaha. Nakihawak ang dayuhan sa mga pera. Dito na niya pasimpleng isinilid ang ilang pera sa kaliwa niyang bulsa. Pagkatapos, unti-unti na siyang lumayo sa babae. Ang hindi alam ng foreigner na bisto pala siya pang staff ng laundry shop. Sinita niya ang dayuhan at itinuro pa na mayroon silang CCTV. Todo tanggi ang dayuhan at ipinakitang walang laman ng kanyang bulsa. Muli itong lumapit sa kahera at pasimpleng inilaglag sa sahig ang kinuha niyang pera. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ang 2 foreigner. Ayon sa empleyadong si Julie Ancelada, unang nagtanong ang mga dayuhan ng direksyon papunta sa isang kainan. At nang mangyari na ang pasimpleng pagkuha ng pera, siya parang pinagalitan ng foreigner. Nung time po na nagsalita ako sa kasamaan ko, ay tiyan ka ako na kumuha siya, pero naintindihan po niya yung pagkakatagalog ko na yun at sabi niya, no, yun po yung sinasabi. Tapos sabi, liar daw po ako. Tapos sabi niya pa, nababaliw daw po ako. Higit 7,000 pesos na cash na nakalagay sa plastic ang muntik ng matangay ng dayuhan. Pinag-aaralan pa raw na may-ari ng laundry shop kung isusumbong sa mga pulis ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. January pa lang pero busy agad si kapatid star Dylan Menor sa pagsisimula ng production ng pagbibidahan niyang Wattpad adaptation na Project Loki. Solving crimes by day, covering songs by night. Ganyan ang different worlds na gagalawan ni Dylan. Role niya si Loki Mendez. Umarangkada na ang taping at pressured daw ang aktor. Mapapanood na ang Project Loki this February sa Viva One. Directed ito ni Sian Lim. While I was filming, parang na-realize ko na wow, sobrang ibang tao si Loki compared to me. So it's very interesting kasi I can't ever imagine myself being that type of person. Pero sana na ipalabas ko si Loki Mendez kung sino siya sa Wattpad. Bok Meana, balikan ko lang yung story natin about impeachment, no? Dahil ngayon naka-speaker na ang BBM's impeachment complaint, ibig sabihin ba nito ay uusad na ang impeachment or possible bang umusad na? Safe answer is yes and no. Okay. Daya, no? Sige. Kasi sa Rule 2 ng House Rules on Impeachment that was passed in the 15th Congress, ang Rule 2 says na the Secretary General ng House should immediately refer the complaint to the Speaker and for him to put it in the order of business within 10 calendar days. 10 session days. So in a way, yes, it might get the ball rolling, pero bear in mind, session days. Ang session magre-resume 26, di ba? On Monday pa. Monday pa. Tapos ang Kongreso minsan 3 times a week lang nagsesession.
So doon pa lang sa bilangan, mabot ng 3 linggo bago maabot. May mga ang changes expenses na pa yan. rin yan. Pero at Possible. least may usad kahit papano. Kasi tandaan lang natin, Bok, siguro, Johnny, worth remembering na yung isa sa naging butas ng impeachment kay VP Sara noong nakaraang taon, yung unang 3, hindi agad na-transmit. Ni Secretary Oo, General oo. kasi for the longest time akala nila na may flexibility silang gawin yun. Gawin yun. Apparently, at least yung ngayon, ang ginawa niya is tinransmit agad sa office of the speaker. But in the meantime, kung Magkakaiba. sakaling ang 3 linggo pa bago maubos yung 10 araw na yan that's set by the Constitutional 10 session days for it to be put into order business, may oras pa para yung ibang gusto mag-file, pwede mag-file at For them to at consolidate if i-consolidate. kailangan i-consolidate. Okay. So yun, hindi pa siya ganun kabilis. Pero at least may first step, kumbaga, sir, di ba? Okay, go ahead, sir. Okay, susunod. Lalaking umakyat sa rooftop dahil may tinatakbuhan sinagip. 5 baril ng puganteng si Atong ang isinuko na ng kanyang abogado. At anak ni Lea Salonga na si Nick Chien sumasawak na rin sa theater. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Biglang sinunggaban ng rescuer ang lalaking nasa rooftop sa Mabalacat City sa Pampanga na iligtas din siya. Base sa investigasyon, may nagawang illegal daw ang lalaki. Umakyat siya sa tuktok ng 2-story building matapos siyang habulin ng mga residente. Doon nagdala siya ng panghampas at iba pang pangprotekta sa sarili. Ginamot na muna ang lalaki. Mas nauna pang isinuko ng puganteng si Atong ang kanyang mga baril kaysa sa kanyang sarili. Sa gitna ng patuloy na pagdugis sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. 5 baril ang isinuko ng most wanted na si Atong Ang. Isinuko niya ito sa Mandaluyong City Police sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasunod ito ng pagbawi sa lisensya ni Ang na humawak ng firearms. Batay sa record, mga rifle, pistol at revolver ang isinuko ng kampo ng pugante. Habang ang iba pang baril daw ni Ang idiniklarang nawawala. Kahapon naman, pinuntahan ng mga otoridad ang isa pang farm na may sabungan at mansyon sa Barangay Pantaw sa Libo, Albay. Ayon sa NBI, dito raw pumupunta si Ang ilang linggo bago lumabas ang kanyang arrest warrant. Pag-aari raw ito ng isang abogado, pero tanging caretaker lang at kamag-anak ng abogado ang humarap. The idea really there is to create the impression na hindi hihinto ang law enforcement until we are able to accomplish the mission of serving the warrant and arresting him. Ikinadismaya naman ni Acting PNP Chief General Jose Nartates ang balibalitang may mga pulis na tumutulong kay Ang. Vine-verify na nila ito. Pero giit ni Nartates, hindi raw madidistract ang kanilang hanay saan niya ay walang batayan na akusasyon. Sa kabila nito, bukas ang DILG na imbestigahan ang paratang. There are, pero hindi pa namin ma-verify. Pero there are reports. Hanggang general lang suspect namin eh. Pero so far, wala pa kayong nakitang wala kami nakitang conclusive na tumutulog siya at sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hawak na ng DOJ ang state witness sa flood control scandal na si Henry Alcantara. Bantay sarado na rin ang 3 pang testigo ng pamahalaan. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Nakasuot ng helmet at bulletproof vest si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara nang sunduin ang ilang kinatawan ng Department of Justice sa Senado kanina. Nakuha na ng DOJ ang hiniling nilang custody kay Alcantara matapos itong mapili bilang state witness sa kaso ng flood control scam. Na-detain sa Senado si Alcantara nang ma-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi magbibigay ng impormasyon ang DOJ kung saan dadalhin si Alcantara para sa kanyang proteksyon alinsunod sa Witness Protection Program. Pagtitiyak naman ni Vida, magkakaroon ng arrangement kung kinakailangan dumalo ni Alcantara sa pagdinig sa Senado.
Be under protective custody of the Witness Protection Program of the Department of Justice. Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso at magkaroon ng successful na paglilitis. Tatlong iba pang state witness sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia at kontraktor na si Sally Santos ang mahigpit ding binabantayan ngayon sa ilalim ng WPP. They can be granted protective custody by the WPP. Okay, hindi pa po napapag-usapan kung saan sila i-house. Okay. Now, right now they're at liberty to roam and to travel wherever they want. Diba? But of course, yung movement nila is strictly monitored by the WPP. Samantala, nagpapatuloy naman ang preliminary investigation ng DOJ sa 6 na reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Para yan sa reklamong malversation through falsification of public documents, direct bribery, graft at iba pa. Kabilang sa mga respondent sa reklamo sina Senator Joel Villanueva, Alcantara, dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin si dating congressman at ngayon Giginto Mayor Ambrosio Cruz Jr. Ayon kay Atty. Martinez, pinagbigyan ng parallel prosecutors ang hiling ni Villanueva na extension hanggang January 26 para makapaghain ng kanyang counter affidavit. Sa ngayon, 3 reklamong malversation ang kinakaharap ni Villanueva sa DOJ. Inaasahan naman na mailalabas na ang sabpina para sa mga respondent sa reklamong plunder laban kina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senador Jinggoy Estrada. Humarap sa pagdinig sa Senado kahapon si Bonoan matapos makabalik ng bansa. Ayon kay Martinez, wala pang hold departure order laban kay Bonoan pero hindi na magiging madali ang paglabas niya sa bansa. His right to travel cannot yet be impaired because wala pang HDO. But I don't think that it will be prudent for him to exit the country, especially knowing the fact that there is a plunder case against him filed with the DOJ already. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi lang isa at dalawa, kundi 4 na Pinoy theater greats ang nagpapasiklab sa pagbabalik ng top Broadway classic na Les Miserables. Of course, pinangungunahan yan ng theater legend and our very own na si Lea Salonga as Madame Thénardier. Nagbabalik din dyan na bilang si Fantine ang isa pang Pinay pride na si Rachel Ann Go. Nariyan din si Nered Concepcion na gaganap bilang si Sir Thénardier at Emily Bautista as Eponine. Chika nila, extra special ang Les Miserables dito sa Pilipinas, lalo't dumarami na rin kasi ang Pinoy theater fans. Panoorin sila sa The Theater at Soler hanggang March 1. I just think it's crazy to be doing this, but it's so fun and wonderful to do this here. So parang feeling ko outcast ako. Ngayon ang dami na namin, 'di ba? So nakaka-proud. Ayun, ang daming tsikahan. At from Lea, doon naman tayo sa anak niyang si Nick Chien. Nasa dugo talaga nila ang pagiging talented dahil kabilang din si Nick sa theater play ng Tony-winning musical na Spring Awakening. Tungkol yan sa mga kabataang ine-explore ang kanilang pagkatao, sexualidad at mental health. Perfect yan kay Nick na gumaganap as Maurice Stiefel. Recently lang, nang ibinahagi niya ang kanyang journey as a trans man. Kabilang dyan ang pagsailalim niya sa surgery. Full support naman din dyan ang kanyang mom na si Lea. It is incredible. I am so honored to have this opportunity and to have this this position in the community. I couldn't have imagined that I would have such an impact, and I only hope that what I do helps other kids and people like me live the lives that they want to live. I just want a happy kid, you know, somebody who feels, because the dysphoria was a lot, and it was a lot to deal with, and it was really affecting his mental health.
I'm sure si Miss Lea Salonga very proud sa kanyang anak. At syempre magkasama sila sa iisang industry, no? Hindi ko may imagine yung isang Lea Salonga na hindi nga ganun yung anak. Yung hindi mana sa kanya Oh, yes. na kumakanta, na nagtateatro. Galing lang. Runs in the blood. Include siya dun, I just want to have a happy kid. Yes. Basta, very from na talaga. Kasi ikaw na talaga yung may wisdom talaga dito. So ano tayo, Miss Mean? May masabi. Basta ako, backup lang ako eh. Yung mga hugot ng mga to. Sige na. Hindi kasi naano kami, ay, ang galing may wisdom siya doon. Okay, sige. Susunod, Senador Risa Hontiveros, tinawag na bad guest ang Chinese Embassy in Manila dahil sa mga akusasyon nito sa ating mga opisyal. Turista nag-hip-hip hooray sa Igorot Kingdom, may estatwa na. At ang mga inaabangang K-drama this year, kabilang dyan ang kina Blackpink, Jisoo, Gongyu at Song Ye Kyo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Maraming barko ng China na naman ang namataan sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ang isang Chinese warship nag-radio challenge pa sa eroplano ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline na balitang yan, Camilo Samonte. Clearing aircraft, this is Chinese naval warship 553. You are approaching the territorial airspace of People's Republic of China. Chinese naval warship, this is Philippine Coast Guard aircraft, PCG-251. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Ito ang palitan ng radio challenge ng Philippine Coast Guard at barko ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG aircraft, na-detect nila ang dalawang China Coast Guard vessel na nakaposisyon 84.6 nautical miles west ng Capones Island at 7.6 nautical miles ng Bajo de Masinloc. Dalawa ring warship ng People's Liberation Army Navy ang nakita malapit sa timog silangan ng Bajo de Masinloc. Bukod pa dyan ang 5 Chinese maritime militia. Ang pangyayaring ito inanlang sa panghaharas ng China sa ating teritoryo. Kagabi, humarap sa unang pagkakataon sa media ang bagong Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan. Batid daw niya mga pagkakaiba at hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa issue sa South China Sea. Pero naniniwala siyang pwede itong maayos. So I believe that China and the Philippines, we can also have that kind of ability and wisdom to properly manage our differences. So none of the Filipino friends I've met hopes that our two countries would come into conflict or even war. So does China. Umaasa rin siya na matatalakay ito sa darating na ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Iginiit pa ni Ambassador Jing na hindi kailangan ng Pilipinas na pumili ng papanigan sa pagitan ng China at Amerika. As I often say to people I have met, I said, China's friends can also be the U.S. friends, and the U.S. friends can also be China's friends. So this approach best serves the Philippines' fundamental and long-term interests. Matatandaang naghain ng diplomatic protest ang China laban kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela. Yan ay matapos gamitin ni Tariela ang umano'y caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isa niyang presentation na may nakalagay na why China remains to be bullied. Pinalagan niya ng Chinese Embassy at iginiit na paglabag ito sa political dignity ng China at maituturing umano na lantarang provocation. Nauna nang sinabi ni Tariela na hindi siya magsusori sa kanyang ginawa. Si Senator Risa Hontiveros sumulat na sa Department of Foreign Affairs para umaksyon laban sa Chinese Embassy dahil sa umano'y public attacks na ginagawa nila sa ilang public officials, kabilang na si Jay Tariela. The Chinese Embassy is being a bad guest here, dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela
at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama. Nanindigan ang DFA na ipaglalaban ang ating karapatan alinsunod sa arbitral ruling. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, tila sumigla naman ang turismo sa Albay. Ilan sa dinarayo ngayon ang Kagsawa Ruins sa bayan ng Daraga na tinuturing na safe viewing spot. Ayon sa LGU, mas dinaragsa pa raw ang lalawigan sa tuwing nag-aalboroto ang bulkan. Sa kabila niyan, binabalanse nila ang pasok ng mga turista kasabay ang kaligtasan ng lahat. Inaabisuhan rin ang mga residente at turista na magsuot ng N95 mask, lalo sa mga lugar na may ashfall. Nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. As a matter of fact, that is also good for our tourism. Basta sumunod lang. Meron kasi kami mga view deck. Kasi ang city proper ng Daraga and Legazpi more than 14 kilometers na yan. Malayo na masyado. Abangan, turistang nagpa-hep-hep hooray sa Baguio City, meron ng estatwa. At ang BTS-V pamatay ang face card sa kanyang photobook exhibit. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nandito na ang mga K-drama na dapat abangan ngayong taon. Kabilang na dyan ang Boyfriend in Demand na pagbibidahan ni So In-guk at Blackpink Jisoo. Tungkol yan sa isang webtoon producer na makaka-discover ng isang virtual dating app. Magsasama naman sina Gong Yoo at Song Ye Kyo sa K-drama na Tantara. Set in the 60s at 80s ang storya tungkol sa pagkamit ng tagumpay sa entertainment industry. Mapapanood naman sa superhero comedy series na Wonderfuls, sina Cha Eun-woo, Park Eun-bin at iba pang Korean stars. Ang storya, magkakaroon ng superpowers ang mga magkakapitbahay para protektahan ang kanilang city. To be announced pa ang exact release date sa Netflix ng mga upcoming K-drama. Ipinasilip ni BTS member V ang exhibit ng kanyang bagong photobook sa South Korea. Tampok ang mga larawan ni V mula sa kanyang bagong photobook na Type V. Talaga namang pamatay ang kanyang face card. Magtatagal hanggang February 1 ang kanyang exhibit sa Seoul. Ito na ang kanyang ikalawang exhibition matapos i-publish ang photobook niya na Type 1 noong 2024. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, naalala niyo ba yung turisang sumigaw ng Hip Hip Hooray sa Igorot Stone Kingdom sa Baguio City? Bakit ako naalala ko, ikaw ang hindi nakaalala. Nakaukit na po siya sa kasaysayan ng pamosong tourist spot dahil, may statue na siya doon. Nasa frontline ng balita ngayon si Mon Gualvez. Mga kababayan! Hep, hep! Hep, hep! Thank you! Viral ang videong ito 3 years ago. Isang turista ang nag-hep-hep hooray cheer sa Igorot Stone Kingdom sa Baguio City. 3 years later, umakyat ulit ng tuktok ng Stone Kingdom ang turistang si Randy Yugo. Pero para na yan sa unveiling ng kanyang statue. Malamadam tusad sa Baguio ang peg. Perfect! Meron na rin sariling hep-hep hooray area sa Stone Kingdom. Dito, pwede mag-cheer ang mga turista. Kwento ni Randy, hindi niya akalaing pahalagahan siya bilang the iconic hep-hep hooray ng Baguio City. Hindi niya raw inasahan na magkakastatue siya. Sa ingaro ng iba, buhay pa pero may statwa na.
Sabi ni Randy, it's a lifetime statue kung saan maaalala ng lahat na minsay nakapagpasaya rin siya ng maraming tao sa City of Pines. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sige nga. Ay, may congratulations! Aminin niyo na. Ang alin? Aminin niyo na. Ano? Mauna ka, sir. Bakit kami? Ano yun? Hindi niyo rin mag-gets kung bakit siya ginawa ng statue. Oo parang inisip ko tuloy saan ba ako sisigaw ng hep-hep-hooray Para magkaroon ka ng statue. Yes. Tayo niyo Tigitan ko yan, Rebulto, magsagana Simenos, ako. Baños, di ba? Tamang-tama, mag-akyat ka ng ano, Sir Ed, di ba? Saan ka mag-hiking ngayon? Oo, ulap ba? Sisigaw ko doon ng ano. Ulag. Oo. Ulag ka, di ba? Sisigaw ng Rapunzel, Rapunzel, What? let down your hair. After 3 years, pagbalik mo. That's a Sesame Street. Hindi ka na nila tatanggapin. Makakyat ka pa ba doon, sir, after 3 years? Ay, nako. Wala. Hindi, actually gets niya. So, nasasaktan siya ngayon. Iyak na yan. Sorry. Patuloy po yan na kahit po senior na kaya-kaya. Yes. Ng In denial ka pa, sir. Alam na namin yun. Okay lang yun. naman na. Sige na, tanggapin mo na. 2 minutes na tayo, Yes. Uti, oh. Huwag ka naman laban. Sir, additional Mag-extra 1 ka minute na. yan. Okay Sige na, yan oh. Sige. Sir, okay na. Sige. Dapat 20% yung discount ko. Yan po, 45 minuto pag-himay sa malagang headlines. Galit. Bali tayo diskusyon para sa pagbubog ng matalinong opinion. Kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Bean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan, walang laglagan sa Frontline Tonight.